Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po, magandang hapon, magandang tanghali sa bawat isa. Naniniwala po ako na kung saan inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso for us to receive His powerful word and even yung salita niya na kung saan magno-nourish sa ating mga kaluluwa, sa ating spiritual life, sa ating buhay. Naniniwala po ako na hindi nagkataon na mapapakinggan mo itong mensaheng ito dahil naniniwala po ako na tinaon ito ng Panginoon. God has a special message for everyone sa atin ngayong araw na ito at tutulungan tayo ng Panginoon, tuturuan tayo ng Panginoon sa napaka-importanting usapin na ito na kung saan makakatulong ng malaki sa atin, especially sa ating mga relationship this year at sa mga susunod na taon. So welcome po sa second installment ng ating brand new series ngayong buwan ng February entitled Unbreakable. A long and lasting relationship. Alam niyo po ba, according to reports, na yung divorce rates daw po ay nag-increase, lalo na sa panahon nitong pandemic. Nung panahon ng pandemic, tumaas ng tumaas yung divorce rate. At nagtataka sila, bakit kung kailan napagsama-sama sa loob ng bahay, laging magkakasama, doon pa tumataas yung divorce rate? Di ba dapat lalo naging intact yung family? Di ba dapat lalo naging intact yung relationship? Kasi magkakasama na bakit tumataas yung divorce rate? Ito po yung mga bagay na kung saan dapat nating solusyonan. And someone said that this year will be a year of separation. Lalo na pagdating sa mga, of course, relationship at sa politics. Maraming mga maghihiwalay, maraming magiging alam mo, magsusulian ng kandila. They will burn bridges. Of course, may mga bagay na kung saan dapat nating tapusin. Pero hindi yun yung pag-uusapan natin ngayon. Maybe sa Ignite natin, and I will teach you yung mga tamang pamamaraan. Ano ba yung mga bagay na kung saan, paano ba tayo iiwas sa mga maling mga influences o yung mga maling tao sa ating buhay. But dito sa series na ito, matututuhan natin, paano ba ako magkakaroon ng isang unbreakable relationship, especially sa mga nangyayaring ito sa aking paligid, sa mga nangyayaring ito sa mundo na parang natural na lang ito. May mga bagay kasi na natural na nangyayari sa mundo pero hindi dapat natin itong gawin. But ang tanong kasi nila, talaga ba maiiwasan natin ito? Sabi ko nga, magagawa mo ngang humiwalay, hindi magagawa mo rin maging unbreakable. Kung nagagawa mo maging breakable, magagawa mo maging unbreakable. Lalo na, naniniwala ko that this message for everyone ay magiging prophetic, magiging warning para sa atin, magiging prescriptive, tuturuan tayo nito, at magiging preventive din ito. Ngayon na nasa isang relationship tayo na kung saan alam mo naman na tama, paano mo ito maiiwasan ngayon? Para nang sa gayon hindi na siya umulit-ulit, hindi na ito mangyari ulit sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na taon. May mga bagay na kung saan once na na-break ito, marami ding mabibreak sa ating buhay. But how to have an unbreakable relationship? I want you to open your Bible with me in Ruth chapter 1, verses 16 hanggang 19. Ruth chapter 1, verses 16 hanggang 19. This is the story of Ruth and Naomi. Nung nagkaroon po ng famine sa Bethlehem, ang ibig sabihin ng Bethlehem is house of bread. Biruin mo, ito hindi, tignan mo, house of bread tapos walang bread. Wala pala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon, no? Walang pwedeng sabihin na natin na habang buhay mangyayari sa akin ito. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa Panginoon. There was a famine in Bethlehem. In the house of bread, walang makain. So ang ginawa nila, itong mag-asawang Elimelech at Naomi, pumunta sila sa Moab, isang pagan na country. At doon sila nagsapalaran. At yung mga una, namatay si Elimelech, yung asawa ni Naomi. Minsan may mga solusyon tayo
Nakakala natin yung solusyon, yung pala hindi lalo yun ang magiging solusyon. May mga ganun eh. So, ang nangyari dito, namatay si Elimelech at nag-asawa yung anak ni na Elimelech at ni Naomi, nga si Mahlon at Kilion. Si Mahlon, na pangasawa niya si Orpah, at si Kilion naman, na pangasawa niya si Ruth. Ito matindi. Kumbaga sa term ng mundo ngayon, sobrang kamalasan naman. Sobrang kamalasan ang inabot na itong babaeng to. Nitong pamilyang to. Nung nag-asawa yung dalawang anak nila, nung mamatay si Elimelech, namatay din yung dalawang anak. So Naomi is left alone, bitter and unbroken. Kaya nga sinabi niya, nung bumalik sila sa Bethlehem, noon, wag nyo na akong tawaging Naomi, tawagin nyo na lang akong Mara. It means bitter. Naging bitter na siya. Naging bitter pa yung buhay niya. So Naomi was left alone. So Naomi tells her daughters-in-law to pack up and leave. Why? There's no reason for them to stay with around. Kasi nakikita ni Naomi, wala na kayong future sa akin. Why? Matanda na ako, hindi na ako magkakaanak para maging asawa niyo. And if ever magkaroon ako ng anak, mahihintay niyo pa ba yun? Yung mga magiging anak ko, kung ako sa inyo, malis na kayo at magsimula kayo ng panibagong buhay. So no hope for marriage for the two young ladies. At ang matindi nito, sinabi niya, umalis na kayo. So paalaman na sila ngayon. So yung una, si Orpah, dalungkot naman itong dalawang ito. Kaya lang si Orpah, umalis na lang. Nagsimula ng panibagong buhay. Pero etong si Ruth, ito yung pag-uusapan natin ngayon. How to have an unbreakable relationship. Ruth chapter 1, verses 16 hanggang 19. Ito na. But Ruth replied, nung umalis na yung sister-in-law niya. But Ruth replied, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. Wherever you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us. When Naomi saw that Ruth had her heart set on going with her, she gave in. Tignan niyo verse 19. So the two of them traveled on together to Bethlehem. The two of them traveled on together to Bethlehem. So mapapansin po natin dito na kung saan pinagpilitan ni Ruth na sumama dito kay Naomi, and the two of them traveled on together to Bethlehem. So it didn't matter how uncomfortable the journey was going to be. Pagdating kay Ruth, it didn't matter where there was going to be food to eat. Bakit? Umalis nga sila doon kasi taggutom eh. Although nabalitaan nila may pagkain na daw, pero syempre walang kasiguraduhan eh. Pero itong si Ruth, handa siya doon. Ruth was determined to stick with Naomi. Determinado siyang manatili kay Naomi. So join me in our message today entitled Unbreakable Relationship. Unbreakable relationship, maniwala ka, itong mensaheng ito ang magsasalba sa mga legit na relationships. Whether family, friendship, sa discipleship, napaka-importante po nito mga kapatid. Lalo na alam mong importante sa'yo at kailangan mo to. Ito yung magsasalba sa isang napakagandang relationship. Now let's look at the three major factors of an unbreakable relationship. Tatlong major factors ng unbreakable na relationship. Number 1, in verse 16, but Ruth replied, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. First major factor of an unbreakable relationship is adjustment. Adjustment. Napaka-importante po ng adjustment ngayong taon na ito, sa mga susunod na taon, ngayong taon na to na sinasabi nila maybe a year of separation,
A year of brokenness. Ano ang gagawin natin? Susunod na lang ba tayo? Tatanggapin na lang ba natin yung prophecy yon? Tatanggapin na lang ba natin yung sumpang ito na binibitawan sa bawat relationship, especially pagdating sa family? Tatanggapin na lang ba natin? Kung ayaw mong tanggapin ito, kinakailangan mo ng adjustment. So show your love by adjusting yourself for others, especially in tough times. Ipakita natin, kung mahal mo talaga, dapat nag-a-adjust ka, especially sa mahirap na sitwasyon. Tandaan, mahirap mag-advance ang relationship. Ulitin ko mahirap mag-advance ang isang relationship na hindi marunong mag-adjust. Walang advancement kapag walang adjustment. Huwag na tayong aasa na mag-a-advance ang relationship na ito kapag wala nag-a-adjust. Kapag hindi nag-a-adjust, ulitin ko, walang advancement kapag walang adjustment. So kung gusto natin mag-advance ito, kung gusto natin magpatuloy ito, napaka-importante ng adjustment. Kapag dumadaan ng isang pamilya sa matinding pagsubok, are you willing to adjust? Halimbawa, tumatanggap ka dati ng 500 isang araw. Are you willing na mag-adjust na 300 na lang muna? Are you willing? Dalawang importanteng bagay pagdating sa adjustment. Number 1 is be flexible. Sabi niya dito, but sa verse 16, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Be flexible. So show your love by being flexible. Halimbawa, kinakailangan talagang mag-adjust. For now, kinakailangan munang mag-commute ulit at ibenta yung sasakyan. Are you willing to adjust para makabawi? Para makapagsimula ulit ng panibagong business? Para maka-adjust lang muna, mas bumaba muna yung expenses kesa mas bumaba muna yung expenses at mas mataas yung income muna para hindi talaga bumagsak ng bumagsak. Are you willing to adjust? So be flexible. Tandaan natin, hindi pwede yung laging, ito kasi ako, ito na yung nakasanayan ko, wala ka pa sa eksena ng buhay ko, ito na yung ginagawa ko. Hindi pwede, tandaan natin. Kapag hindi ka flexible, hindi ka pwedeng magmahal. Ulitin ko. Kapag hindi ka flexible, hindi ka pwedeng magmahal. Why? Mahihirapan ka lang at mahihirapan lang yung mga tao sa'yo. Napaka-importante ng flexibility. Napaka-importante ng flexible, napansin mo, kapag ang isang tao flexible, hindi siya breakable. Napansin mo yung isang bagay na hindi flexible, madaling mabali eh. Pero kapag ito ay flexible, hindi siya breakable. If you're not flexible, you're breakable. If you're not flexible, you're disposable. Napansin mo, madalas na di-dispose, madalas na natatanggal, madalas na nafa-fire yung mga taong hindi marunong mag-adjust. Yung mga taong hindi flexible. Kaya sabi ni Sabine siya, when it becomes impossible to go back to normal, we have to create a new normal and adjust to it. When it becomes impossible to go back to normal, we have to create a new normal and adjust to it. Wala na tayong babalikan na normal, lalo na sa past is past. May mga bagay na hindi na tayo mababalikan talaga. Ang gagawin na lang natin, magkikreate tayo ng new normal at mag-a-adjust tayo doon. Again, if you're not flexible, you're breakable. And if you're not flexible, you are disposable. So be flexible para nang sa gayon hindi tayo nababali. Ika nga, it's better to bend than to break. It's better to bend than to break. Baling intindihin mo na lang, maging flexible ka muna sa sitwasyon na to, kaysa tuluyang mawasak ang isang relationship. Second, pagdating sa adjustment, napaka-importante nito, be teachable. Be teachable. Your people will be my people and your God will be my God. Sinabi niya dito sa verse 16. Diba sinabi niya?
Don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. She's willing to learn. May panibagong, alam mo yun, may panibagong Diyos na kikilalanin. May mga panibagong tao na kung saan mag-a-adjust siya at matututo siya. Sino ba itong mga taong ito? Ano ba itong kulturang ito? Ano ba itong lugar na ito? Magkaibang kultura yon because they were in a pagan country. Ibang-iba sa pupuntahan niyang bansa. So hindi ka makakapamuhay ng maayos kapag hindi ka teachable. And that's part of adjustment. Napansin natin kapag pumupunta ka ng ibang bansa, willing to learn ka nga eh. Ganon din sa relationship. Are you willing to learn? Dapat willing kang matuto kasi ibang kultura yan eh. You came from a different world. May mundo ka, may mundo siya. Although magkasama kayo, still you came from a different world. Babae siya, lalaki ka. O lalaki ka, babae siya. So napaka-importante na teachable tayo. Learner ba tayo? Ang maganda dito, pagpunta nila ng Bethlehem, daming tinuro sa kanya ni Naomi. Ito gagawin mo, may makikilala ka, ito yung kinsman redeemer. Huwag kang sasama sa ibang mga babae. Dito ka sa mga babaeng ito pumunta. Pambihira. Kaya nagtagumpay itong si Ruth. Why? Learner siya. She's willing to learn. Alam niyo po, isa sa pinaka matinding natutunan kong mag-adjust, nung may asawa na ako. Ibang buhay. Pagdating ng single, pero ibang buhay, pag may asawa. But napaka-importante ng adjustment doon. Things adjust. Pagdating sa pagkain, pagdating sa paggastos, pagdating sa paggamit ng oras, napakaraming adjustment ang mangyayari. Minsan nga, kapag pupunta ka ng ibang bansa, mag-a-adjust ka rin. Kung among you here, nasa bansa ka ngayon na napakalamig. Winter ngayon sa ibang bansa. Napakalamig. Ngayon, nag-adjust ka, di ba? Willing to learn. Yan ang tawag na adjustment. Again, hindi mag-a-advance ang isang relationship na hindi marunong mag-adjust. Kaya nga sinabi ni Indira Gandhi, life is a continuous process of adjustment. Hindi natatapos ang adjustment. Habang buhay ka, dapat lagi kang nag-a-adjust. Ulitin ko, kapag hindi ka flexible, pag hindi ka nag-a-adjust, hindi ka pwede magmahal. But if you really love that person, if you really love your family, whether ikaw ay anak, whether ikaw ay magulang, are you willing to adjust? If you want to preserve that relationship, are you willing to adjust? That's the first major factor of an unbreakable relationship. Adjustment. Number 2, in verse 16, basahin natin sa Easy English Version. Ruth said to Naomi, "Do not say that I must leave you. I will go with you wherever you go. I will live wherever you live. You belong to Israel's people. I will belong to them too. Your God will be my God." Second major factor of an unbreakable relationship is involvement. Napaka-importante po ng involvement. If you want to have an unbreakable relationship, you must be willing na mag-involve dun sa buhay ng taong yon. Now, there are two things pagdating sa involvement na makikita natin dito sa passage na ito. First, there must be, listen to this, a sense of togetherness. There must be a sense of togetherness. Masasabi mong involved ka kapag may sense of togetherness. Don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live.
Your people will be my people and your God will be my God. Wherever you go, I will go. Sinabi niya dito. So ito yung gusto mong makasama siya. Ito yung willing kang makasama siya sa journey ng buhay. Importante yung togetherness. Walang two. Pag walang togetherness, walang kayong dalawa. Pag ayaw mo siyang makasama. So kapag irritable kang makasama to, ayaw mo makasama, walang mangyayari. Walang involvement na mangyayari. Hindi ka willing na makasama ka. May mga ganyang bang tao? Eto, honestly, may mga taong, darating yung panahon, may mga taong ayaw kang kasama eh. And to be honest, may mga taong ayaw kong kasama. Ayaw akong kasama, and ayaw ko rin kasama. Pero gusto ni Lord, magsama-sama kami. So kinakailangan mong i-involve yung sarili mo kasi hindi laging ikaw. Kinakailangan ang Panginoon lagi kasi tinuturuan nga tayo ni Lord eh. Namansin natin yon, may mga bagay na kung saan naiirita ka sa isang tao. Dumating ba yung panahon na ultimo sa asawa mo, irritable ka? Dumating ba yung panahon na kung saan ultimo sa disciple mo, irritable ka? O kaya ultimo sa leader mo, irritable ka? Pero season lang yan eh. So napaka-importante ng adjustment at the same time, involvement. So there must be a sense of togetherness. Napaka-importante ng pananatiling yon. Kung gusto natin. Ayan ay emosyon lamang. Yan ay season lamang. Kinakailangan mapagtagumpayan mo yan. Kinakailangan pilitin mo at gustuhin mo makasama yung taong yun na alam mo na napaka-importante sa buhay mo. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Second, una, there must be a sense of togetherness pagdating sa involvement. Hindi ka mag-i-involve, hindi naman kayo magkasama. So, willing ka ba na makasama siya? At willing ka ba na sumabay sa journey ng buhay niya? Tandaan natin, life is a journey. So, napaka-importante ng togetherness. Hindi kayo journey. Hindi magkakaroon ng maayos na journey kapag walang togetherness. Second, there must be a sense of belongingness. I will go with you wherever you go. I will live wherever you live. You belong to Israel's people. I will belong to them too. Your God will be my God. You belong to Israel's people. I will belong to them too. So there must be a sense of belongingness. Pag sinabing sense of belongingness, it happens when people are willing to make an effort to reach out to others. Kapag willing ka na makisama, willing ka na mag-reach out, it means merong sense of belongingness. Willing ka ba na tanggapin yung taong yun? Willing ka ba na makisawsaw sa buhay nila o sa buhay niya? Willing ka ba? Isa rin yan natutunan ko nung nag-uumpisa ako sa pananampalataya. Dahil hindi ko naman kilala lahat ng tao doon. But dahil mahal ko ang Panginoon, gusto ko magsimula sa Panginoon kahit na minsan parang na-OOAyan ako sa ginagawa nilang pataas-taas ng kamay. Nagkataon pa, Pentecostal, charismatic pa napuntahan ko, may pasayaw-sayaw pa itong mga to. May pataas-taas ng kamay, tapos may pa-amen, amen. Ano ba to? But yun yung pananampalatayang pinasok ko eh. May pa-amen, amen. May pa-simba-simba. May pa-pray-pray bago kumain. Pwede ba? Lamon na lang agad. Bakit may prayer pa? Bakit may ganito? But I'm willing to involve my life. Dito sa mga taong ito, sense of togetherness and sense of belongingness. Make an effort. Pag sinabing sense of belongingness, gagawa ka ng effort. Hindi lang na sumama, kundi makiblend sa mga taong yon. So malinaw na gusto at willing talaga ni Ruth na ma-involve sa buhay ni Naomi. Therefore, Ruth was telling Naomi, you're not in this alone. Hindi ka mag-iisa. Wherever you go, and whatever happens to you, I'll be there. You'll always have someone by your side. Ito yung sinasabi niya. So show your love by involving your life to someone you love, even in times of trials. Are you willing to involve your life to someone you love,
even in times of trials. Ito yung sinasabi mo na sali ako. Ito yung sinasabi mo na sama ako. Ito yung sinasabi mo na ambag ako. Because it's really impossible to love someone by not involving your life to theirs. Hindi lang tayo dapat, alam mo yun, yung laging humihigop na lang ng mga pagpapala sa iba, kundi tayo din ay nagiging pagpapala. Nagiging parte tayo ng buhay nila, nagiging parte rin tayo when it comes to finances, hindi laging sila o kaya sa ibang bagay na pwede tayo makapag-ambag. Ibig sabihin, involve ka dapat. Willing ka ba na sumali? Willing ka ba na sumama? Willing ka ba na mag-ambag? Dapat ang buhay natin ay laging may contribution sa community natin, may contribution sa buhay ng isang tao. If you don't know how to contribute, time will come. It's either manghina yung mga taong yun, o kaya ikaw mismo, masasanay ka na lang na ganun sa buhay. At darating ang panahon, manghihina ka rin kasi mapaparalyze ka kapag wala na yung mga taong yun. O kaya mapaparalyze ka sa buhay kasi hindi ka natuto. What if may panahon na kung saan wala kang maihigop, wala kang makukuha sa kanila? At nasanay na lang tayo na puro tayo. So sana, nasasanay din tayo na meron tayong ambag sa buhay. Meron tayong ambag sa isang relationship. Meron tayong ambag sa isang grupo. Willing kang sumali, willing kang sumama, willing kang mag-ambag. So gumawa ka ng paraan para ma-involve sa buhay ng mga taong mahal mo. Naniwala ka kapatid, walang forever kapag walang involvement. Walang ganun mangyayari. So willing ka bang mag-involve? If you love your church, if you love God, dapat kasali ka at kasama ka sa mission nito. Hindi lang iilan ang gumagawa, kundi tayo ay nagiging parte rin nito because we love God. Tandaan natin, ang taong in love ay involve. Ulitin ko, ang taong in love ay involved. Kapag in love ka talaga, dapat involved ka. Are you involved? Ulitin ko, ang in love ay involved. Ang hindi involved, hindi talaga in love yan. Napansin mo kapag in love ka, nag-i-involve ka sa buhay niya? Nag-i-involve ka sa family niya? Kaya makikita natin, is this truly love? Or is this just an emotion? Or infatuation? Or is it a lust and not love? Kasi ang totoong in love ay involved. Kapag hindi ka-involved, malamang madidissolve ang relationship. Ulitin ko, kapag hindi involved, kapag walang involvement, matutuloy yan sa pagka-dissolve. Kung ayaw mong ma-dissolve ang isang relationship, napaka-importante ng involvement. Tandaan, many are interested, but few are involved. Marami ang interesado, pero may mga tao hindi involved. Hindi sila involved dun sa buhay ng taong yon. But truth replied, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. Involvement. May mga tao ba na kung saan nakasama ka, na kung saan parang gustong sumama sa'yo, pero ayaw ma-involve sa ginagawa mo. Ayaw ma-involve sa buhay mo. Pagdating sa discipleship, importante ang involvement. Kaya nga discipleship, yung ginagawa ng leader, ginagawa nila, gagawin din natin. Yung ginagawa ni Lord, yung example na ginawa ni Lord, gagawin din natin. Hindi pwedeng Christian ka, pero hindi mo ginagaya si Christ. Hindi pwedeng Christian tayo, tapos hindi naman natin ginagawa yung pinapagawa ni Christ. So napaka-importante ng involvement. Once hindi natin ginagawa yon, nagkakaroon na ng separation. Tiyak yan, magda-die down ng isang relationship. Kung gusto natin maging healthy at strong ang isang relationship, napaka-importante ng adjustment at napaka-importante ng involvement. Once na nai-involve ka, naiintindihan mo sila. Once na nai-involve ka, natututo ka mag-blend dun sa sitwasyon na yon at nagiging parte ka ng buhay. Nagiging parte ka ng pag-usbong. Nagiging parte ka ng advancement. Nagiging parte ka ng pagsubok. Pero nagiging parte ka na rin ng tagumpay. So involvement, last but not the least. Verse 17, ito matindi.
Wherever you die, I will die. And there I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us. Third major factor of unbreakable relationship is commitment. Commitment. So mapapansin natin, yung component ng napakatinding commitment dito. Ulitin ko. Alam niyo ba, sinabi nila that this is a year of separation, hindi tayo sigurado, minsan magagaya-gaya na lang yung iba, o minsan talaga may spirit na kung saan kumikilos para na kung saan magwasak ng mga relasyon. Especially sa mga importanteng relationship, sa mga legit na relationship. Kaya nga napaka-importante ng commitment. Itong commitment na matututuhan natin dito, ito yung magsasalba sa atin. Ito yung mag-glue sa atin. Verse 17a, first, commitment is sacrificial. Sinabi niya dito, I want to die where you die and be buried there. Commitment is sacrificial. Tandaan, ang commitment ay may halong sakripisyo. Kapag hindi tayo handang magsakripisyo, wala talagang commitment yun because there's no such thing as commitment without a sacrifice. Hindi talaga nagkukomit ang isang tao pag hindi siya marunong magsakripisyo. Dahil ang commitment ay nangangailangan ng sakripisyo. The question is, handa ka ba mag-sacrifice para sa minamahal mo? And that's commitment. Kapag nagsasakripisyo ka na sa isang relasyon, ibig sabihin, nagkukomit ka na. As ang isang tao na hindi marunong magsakripisyo, puro lang hamig ng, yung baga hamig ng hamig, pero hindi handang magsakripisyo, para sa relationship na yon, maniwala kayo, breakable yon. Hindi tatagal yon, manghihina lang siya, manghihina lang yung tao, manghihina yung relationship. Because commitment is sacrificial. Commitment, di ba, naririnig natin, for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish from this day forward, until death do us part. That's commitment. Second, commitment, 17b, is radical. Hindi lang siya sacrificial. Ito mabigat. Kaya sinabi ko nga, mabigat na uri ng commitment ito. Bakit? Mabigat din yung challenge eh. Mabigat din yung battle. Eh di bigatan mo rin yung laban. Nag-i-effort nga ang demonyo eh. Nag-i-effort nga ang kalaban eh. Binibigatan niya nga eh. Yung tool na gamit niya eh. Eh di tayo rin. Kumbaga, sa matinding laban, hindi pwedeng lalamya-lamya. Kinakailangan, binibira tayo ng mundo, binibira tayo ng kalaban, kinakailangan, tindihan din natin. Kaya nga, commitment is sacrificial and at the same time, radical. Kaya sinabi niya dito, verse 17, I want to die where you die and be buried there. Ito ang tindi. May the Lord do terrible things to me. If I allow anything but death to separate us. Unbreakable relationship requires radical commitment. Ang bigat eh, no? Ruth said that she would stick to Naomi through thick and thin no matter what happened. Sabi niya pa, parusahan siya ng Diyos kung hihiwalay siya kay Naomi. Pambihira. Parusahan ako ng Diyos. Pag humiwalay ako sa'yo, what a radical commitment, antindi. So paano mo paghihiwalayin ang ganitong relasyon? Why? Sinama pati si Lord sa usapan. Ay, pambihira. May the Lord punish me severely. Ang lupit. May the Lord do terrible things to me if I allow anything but death to separate us. Ulitin ko, paano paghihiwalin kapag ganito karadikal? At kapag ganito kasakrificial? Are you willing to make a commitment? Willing ka ba mag-sacrifice ng time, ng treasure, at ng talent mo? Kaya mga lumalagong Kristiyano, sila yung mga marunong mag-sacrifice. At yung tinuturo ni Lord ng Panginoong Kristo na uri ng discipleship, pagdating sa Bible, is radical discipleship. Love God first before anything.
Why? Gusto mo yung pinakamatinding reward, di ba? Importante yung radikal. Na discipleship, are you willing to give your life for the Lord? Are you willing to give everything to God? Why? Ang kapalit nito ay napakatindi, hindi lang siya temporal, kundi ito ay eternal. Pag naunawaan ng isang tao yon, talagang magtatanim siya talagang magsasakripisyo siya. Talagang magkukomit siya. True love, remember this, is not only there in good times, but also in bad times. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nandyan kapag maganda yung sitwasyon. Kundi kung hindi na rin maganda ang isang sitwasyon. Di lang sa panahon na may magandang nangyayari sa ating buhay, na doon tayo nagmamahalan. Makinig maigi dito. Hindi lang sa panahon na may magandang nangyayari sa ating buhay, na doon tayo nagmamahalan. Dahil ang tunay na pagmamahal, natitest din yan sa panahon na hindi na maganda ang nangyayari sa paligid at sa inyong sitwasyon. But the question is, are you willing to commit? Dahil marami na ang pag-ibig na nasayang dahil hindi kayang ipaglaban. Sa dami ng hadlang, di kayang ipaglaban. Buti pa yung kape. Sobrang tapang. Pero yung isang tao, hindi kayang ipaglaban. Tandaan natin that true love has a sticking power. Ang totoong pagmamahal pala ay may sticking power ito. Parang ganito, parang sealant ito. Nakakita na po kayo ng wet saka dry sealant. Kapag nakakita na po, nagamit, maybe some of you nagamit na yan. Ibig sabihin, dumidikit siya, whether mainit, dumidikit siya kahit na may tubig. So sticking even when your situation is not okay. Dumidikit sa panahon na may problema ka, dumidikit sa panahon na messy ang buhay natin. Ikaw din ganon, willing ka ba na kung saan nakadikit pa rin, ibig sabihin, commitment, hindi lang sa panahon na may nabibigay siya sa'yo. Hindi lang sa panahon na okay siya. Willing ka pa rin bang mag-commit for better, for worse, in sickness and in health? Are you still willing nakadikit sa panahon na messy ang buhay mo? Kaya minsan may nabasa ako, no? Sabing ganon, wala kang karapatan na i-enjoy yung mga blessings ko. Kasi wala ka naman nung panahon na nahihirapan ako. Minsan kasi may mga taong ganon, sa panahon na may makukuha lang, nandoon. Pero kapag wala na, hindi na nag-commit. Baka nga doon mo siya maturuan sa panahon na, kasi minsan, tandaan natin, brokenness leads to openness. Kapag broken na ang isang tao, it's either ma-pride yan, o kaya doon na siya magiging open para magpaturo siya. At maraming tao nagkaroon ng breakthrough yung buhay nila nung broken siya. Baka ito na yung panahon na kung saan pwede mo siyang tulungan at pwede mo siyang turuan. At darating ang panahon, maraming mga broken ngayon na nagkaroon, maraming mga broken dati na nagkaroon na ng breakthrough ngayon. Why? May mga taong nag-stick sa kanila. May mga taong nag-commit. At sila man din, of course, nag-commit sila. Remember that tough love is tested in tough times. To show your love by sticking with someone through tough times. So what are the three major factors of unbreakable relationship? Tatlong major factors na panlaban natin sa panahon na ito na kung saan nagiging natural na lang, na kung saan ginigiba ng kaaway ang ating pamilya. Anong gagawin natin? First, na major factor is adjustment. Be flexible and be teachable. Willing to bend than to break. Willing to learn. Adjustment. Second is involvement. So there must be a sense of togetherness and sense of belongingness. Willing mag-reach out. Willing mag-blend. Last but not the least is commitment. It is sacrificial and it is radical. Sa mga taong gusto mong makasama sa journey ng buhay mo,
Mga taong hindi man perpekto. Mga taong minsan naiinis tayo. Mga taong minsan naiinis din sa'yo. Pero sa totoo, mahal na mahal mo mga taong to. Apply these 3 major factors. Adjustment, involvement, and commitment. Dito nag-end itong text natin ngayon. Tingnan nyo. 18 saka 19. Ito matindi. Mind-blowing. When Naomi saw the truth, had her heart set on going with her, she gave in. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Nakakatunaw talaga ang matinding pagmamahal. Nakakatunaw ng pride. Nakakatunaw ng matigas na puso. Ayaw ni Naomi. Mamaya, madamay ka pa sa kamalasan na nangyayari sa akin eh. Pero itong babaeng to, na si Ruth, willing mag-adjust. Willing mag-involve, willing mag-commit. Ang sarap kasama ng ganun tao, no? Sarap kasama ng ganun tao. Ano nangyari? She gave in. Ito na, tignan nyo, 19. And so the two of them traveled on together to Bethlehem. The two of them traveled on together to Bethlehem. Ibig sabihin, walang split na nangyari sa kanila, walang iwanan na nangyari. Hindi ka maigi dito. Kung wala itong together na ito dati, wala tayong forever ngayon. Ulitin ko. Kung wala itong together na ito, na nanindigan, magsama, na magtulungan, wala tayong forever ngayon. I will explain it to you. Alam niyo po ba, 75% of children of divorce also end up going through a divorce. Dalas ko itong sinasabi kapag ako'y nagkakasal. 75 ng mga bata na nagpakasal, na galing sila sa hiwalay na pamilya, 75% doon, nawawasak din yung pamilya nila. 75%. If you came from a broken family, 75% nito, nasisira din yung relationship. Children from divorced families drop out of school at twice the rate of children from intact families. Pag galing sa isang divorced na pamilya, sila'y madalas na drop out, nawawalan ng pag-asa sa buhay. Among teenage and adult females, parental divorce is linked to lower self-esteem, earlier sexual activity, greater delinquency, and difficulty establishing fulfilling, lasting adult heterosexual relationship. Matinding identity crisis ang nangyayari. Maagang nabubuntis. Maagang nagkakaanak. Maagang nasisira ang buhay. That's the bottom line. And the best predictor of teen suicide is parental divorce. And living with only one parent. Also, divorce is a very high suicide rates. Ito yung sinasabi natin. Na walang forever pag walang together. At matindi nito, sabi ko nga, buti sana kung kayo lang ang maapektuhan. Once na nag-decide kayo na wasakin ang iyong relationship, mawawasak din yung mga tao sa paligid ninyo. Mawawasak din. Why? Nasasabi ko to, but because I also came from a broken family. Yung pagkatao mo na lang, kulang-kulang na eh. Minsan naiinggit ka. Kasi kumpleto yung family. Eh ako matindi pa, kung kailan ako magpapastor, doon pa nangyari yun. Ang bigat para sa akin. Kaya nga madalas sinasabi ko, ayoko na magpastor eh. Sira na nga pamilya ko eh. Sira pamilya ko, ano bang meron dito? Di ba? Kaya lang yung naging word sa akin ng Panginoon noon, sira na nga pamilya mo, sirain mo pa buhay mo. Yayusin mo. Kaya nga para sa mga nanggaling din sa ganitong pamilya, let me encourage you. It doesn't mean that you came from a broken family, wasak na rin ang buhay mo. Napaka-importante. Dahil kapag ikaw ay na kay Kristo, mababago ang buhay mo. Tuloy ko to. Tinabi ko nga,
and the two of them traveled together to Bethlehem. Kung wala itong together na ito nila dati, wala tayong forever. Bakit? Matthew chapter 1, verses 5 and 6, tapos verse 16. Tingnan muna natin yung verses 5 and 6. Ito yung lineage ni Ruth at Boaz. Tignan nyo. Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Kaya lang, bago ko tuloy ito, makakakita ka dito ng mga unlikely women. Pag sinabing unlikely women, ito yung mga parang walang silbing mga babae. But still, binigyan ni Lord ng pagkakataon. Prostitute. Unbeliever. Tuloy ka lang muna. Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab, the prostitute. Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. So nagkaanak, itong Boaz na ito at Ruth na ito nung bumalik sila sa Bethlehem. Nung bumalik sina Naomi at Ruth, the two of them traveled together to Bethlehem. Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed, the father of Jesse. Verse 6, Jesse, the father of King David. Buti na lang, hindi nagkamali si Ruth ng sinamahan. Pinanindigan niya yon, yung relationship na yon. Naging lola tuloy siya ng pinakamahusay na hari ng Israel, King David. Biruin mo, yung malang kapag-asang buhay, naging lola ka ng hari. Di ba unbeliever kayo? Pero willing siya manampalataya kasi. Willing siya mag-involve, willing siya magbago for the Lord. Sa ngalan ng pagmamahal. Pero mo naging kalinya mo hari, naging lola ka ng hari. Bakit ganon? Yun nga sinasabi natin, nakapangyarihan nito. Hindi pa doon natatapos. Wait, there's more. Kaya nga sinabi ko mamaya tignan mo Jesse, the father of David. Tignan mo yung verse 16. And Jacob, kung tutuloy natin yung lineage niya na yon, and Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary, the mother of Jesus, who is called the Messiah. Pabira yan. Lola ka na ng hari. Naging lola ka ba sa laman ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Remember this, that don't let your past define your future. Pag nagbago ka ng landas, sumama ka sa mga tamang tao, nag-stick ka sa mga tamang tao, magiging maganda destiny mo, maniwala ka. Marunong ka mag-adjust, marunong ka mag-involve, at marunong ka mag-commit. From brokenness, babiyahe ka from brokenness to breakthrough. Jesus, who is called the Messiah. Sino magsasabi? Kaya nga sinabi ko, kung wala yung together na yon, and the two of them traveled together to Bethlehem, wala tayong forever ngayon. Buti na lang, nag-stick ito, si Ruth kay Naomi. Kung wala itong together na ito, na nagpatuloy, na nagsama, wala tayong kaligtasan ngayon. Jesus, who is called the Messiah. Indeed, God can change you. God can bless you for you to become a blessing. Biruin mo. Blines siya ng Panginoon at naging blessing yung lahi niya sa iba't ibang salin lahi. Naging blessing yung lahi niya, hindi lang sa kanila, kundi sa iyo rin at sa akin. Because of the Lord Jesus Christ. Iba pa dito yung pinag-uusapan natin, sila David, sila Rahab, sila Boaz, sila Jesse. Iba pa. Jesus, who is called the Messiah. Ano ang gagawin natin ngayon? Kapatid, very simple. Give your life first sa same God na meron sila. Nung nagbago yung buhay nila. Pag-ulitin ko kapatid, don't let your past define your future. Hindi porket galing ka sa pamilyang ganito, hindi porket galing ka sa isang broken na sitwasyon, sa isang broken na family, sa isang broken na pangyayari, galing ka sa brokenness, ay wala nang mangyayari sa buhay mo. Malaking example na dito si Ruth. God can change your life. God can bless you. And God can make you a blessing kapag may Jesus ka sa buhay. Naniwala ka kapatid.
I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang Panginoon ngayong araw na ito. Maybe, you're also just like this person, an unlikely woman. Sino ba naman siya? Para maging lola ni King David. Di ba? Wala nga makain. Di ba nga parang minalas? Itong mga ito. Sino ba naman siya? Para maging lola sa laman ng Panginoong Jesucristo. Makikita natin ang tindi ng grasya ni Lord. Napakatindi ng grace ng Panginoon. So anumang uri ng pamilya, anumang uri ng pinanggalingan ka, ang importante, magkaroon ka ng relasyon kay Jesus. Magkaroon ka man ng relasyon na hindi maganda in the past. May mga bitter experiences ka sa buhay. Si Lord ang magpapatamis ng buhay na yan. Si Lord ang magbibigay ng direksyon sa'yo. Don't let your past define your future. Let Jesus define your destiny. Kung gusto mong mabago, kapatid, yung future mo, yung destiny mo, yung buhay mo, kumonek ka rin sa Diyos na kung saan nakakonek sina Naomi at Ruth na nagbigay ng pag-asa sa kanila, na naging sentro ng buhay nila at pananampalataya nila. If you're this person na kanina ka pa kinakausap ng Panginoon, and you want to surrender your life to the same God na kung saan ibinigay din nila yung buhay nila, na naniniwala ka, kaya mong makabangon, kaya mo makabalik, kaya mo magkaroon ng pag-asa, mananalangin tayo ngayong oras na ito, kapatid. But make it your personal prayer. Sabayan mo ko sa panalangin ito, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito for the very first time, maniwala ka, sinabi ng Panginoong Hesus, hindi niya itatakwil ang sino mang lalapit sa Kanya, no matter who you are. Just come to Jesus just as you are. And for all of you right now, nakatulad ni Naomi, tila baga parang almost parang nag-backslide sila, umalis sila, nawalan sila ng tiwala kay Lord, nagkaroon ng bitterness, pero hindi sumuko. Tayo sumuko. For all of you right now, na dumadaan sa matinding pagsubok ang kanilang relationship, ang kanilang family, ang kanilang buhay, lumapit ka kay Lord. Si Lord ang magpapatatag sa'yo. Ilapit mo ang relationship mo kay Lord. Una, sarili mo. Kayang kumilos ni Lord. Father, I lift up to you, God, this family who are struggling right now. Kayo po nakakaalam ng pinagdadaanan nila. Kayo po nakakabatid, Panginoon, ng puso ng bawat isa. I pray, God, for this family right now, Lord, na nag-struggle. Pero Lord, sama-sama na umaasa at lumalapit sa iyo. Lord, I pray that you heal this relationship. I pray, God, that you bind them together with your love in the name of Jesus. For these two relationship, Panginoon, ngayon na ikaw ang sentro ng kanilang relationship, I pray, God, na i-bind mo, Panginoon, ang pagsasamang ito. Lord, I cancel every spirit of divorce in the name of Jesus sa kanilang pamilya. I cancel the spirit, Panginoon, of separation, Panginoon. Pagkawasak ng pamilya in the name of Jesus. Buuin mo po, Panginoon, ang buhay na ito, Lord. Nag-struggle man sila ngayon, Panginoon. But I pray, God, kapag ikaw ang sentro nito, sapat na, Panginoon, para mabuo at maiayos ito. So I pray, God, for your love na mag-reign sa kanilang relationship at sa kanilang buhay. Lord, I pray that you heal every broken heart, that you mend every broken heart in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. I pray that you bless this relationship. Sa bawat relasyon, Panginoon, na nakakapakinig,
ngayong araw na ito, I pray God that you bless this person, that you bless this couple, Lord, that you bless this family in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. I pray God for your love na mag-reign sa bawat isa. Sa mga nang wala ng pag-asa, Panginoon, sa buhay, katulad ni Naomi at Ruth, salamat, Panginoon, dahil lagi may pag-asa. We will never let our past define our future, Lord. May pag-asa kami lagi sa iyo. May pag-asa lagi kami sa iyo, Lord. Magbabago buhay namin because of you. Ngayong oras na ito, kapatid, just come to Jesus right now. Lumapit ka sa Panginoon katulad ni Ruth. She's a Moabite. She's broken. They are lost. If you're lost, you're broken. You think that you're nothing. Lumapit ka kay Jesus ngayong araw na ito. Lumapit ka kay Lord. And I believe that God can change you. That God can change the course of your life right now. God can change the course of your life. Unang relationship na i-develop mo, kapatid, at baka naisin mo, walang iba kundi yung relasyon mo kay Lord. Sa Kanya ka kasi kakapit. Sa Kanya ka aasa sa panahon na parang bumibitiw na ang iba. Sa panahon na nahihirapan ka na, siya ang kakapitan mo, kapatid, wala nang iba. Siya yung Diyos na hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan. Siya yung Diyos na hindi magkukulang sa'yo. I pray, God, for every person, Lord, who are lost right now. For every person, Lord, na nakakaranas ng brokenness, God. Hayaan mo, Panginoon, ang pagmamahal mo ang mag-reign sa bawat isa. Lord, yung love mo muna maramdaman ng bawat isa. Kung hindi na sila makaranas ng ibang pagmamahal, hindi nila maramdaman ito, Panginoon, sa iba. Hayaan mo yung pagmamahal mo, Panginoon, na maramdaman muna namin ang maranasan namin, Panginoon. At sapat na ito, pagmamahal na ito para makabangon kami, Panginoon. Para makapagsimula kami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon. Magwakas ang pagmamahal ng iba, hindi magwawakas ang pagmamahal mo, Panginoon. Iwan kami ng iba, hindi mo kami iiwan. At hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Bless your name, Lord. Hallelujah. Just come to Jesus. Just feel the love of God right now. It's the greatest of all. Salamat po, Panginoon. Dahil Ikaw, Panginoon, na nagbibigay ng pag-asa sa amin. Ikaw, Lord, na nagbibigay ng magandang bukas sa amin, Lord. Pumangit man ang kahapon namin, kaya mong pagandahin ang bukas namin, Panginoon. Maraming salamat, Ikaw nagbibigay ng pag-asa. Like these unlikely women, Lord, binigyan mo pa rin ng pag-asa, Panginoon. In times of brokenness, Lord, ang naging ending pa rin nila ay breakthrough. So I lift up to you these men and women right now who are experiencing brokenness. Lord, I speak for breakthrough in the name of Jesus. Out of this brokenness, Lord, will follow breakthrough in the name of Jesus. Salamat po. Patutunayan mo, Panginoon, binigyan man sila ng ending ng mundo, bibigyan mo sila ng magandang beginning, Panginoon. Marami pong salamat. Unan mo po, Panginoon, yung emptiness namin ng iyong pagmamahal. Lord, yung pagmamahal mo, Panginoon, na hindi kayang ibigay ng iba. Hayaan mo, Panginoon, na ang pumuno sa amin ay yung pagmamahal mo. Para nang sa gayon, hindi yung bitterness ang maipasa namin sa iba, kundi yung pagmamahal mo, Panginoon, na maipasa namin sa mga tao, Lord.
na makakarelasyon namin, makakasalamuhan namin. Hayaan mo, Panginoon, yung love mo mag-flow sa amin at hindi yung bitter, Panginoon, na kahapon namin. Salamat po, Panginoon, for making us better right now. Thank you, God, for blessing our hearts, for mending our broken hearts, Lord. Thank you, God, for this hope. Thank you, God, for this peace which transcends all understanding. Thank you, God. Indeed, you are our hope. Wala na pong iba. At hindi namin hahayaan na yung pangit na past namin, Panginoon, na magdi-define ang future namin because you are our future, God. Salamat po. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin ang lahat ng ating napakinggan. Huwag natin hayaan na mawawala ito sa ating puso't isipan. Always believe that if Christ is with you, you are not a curse, but you are blessed. You are not a liability, but you are an asset sa pamilya mo, sa mundong ito, at sa kingdom ng ating Panginoon. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time i-declare ito, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. God bless you all. Jesus loves you so much. See you next week.